Huwag puro karne at magluto naman tayo ng masustansyang ulam. For today's video ay gagawa tayo ng ginataang gulay na merong pinritong galunggong. So time out muna tayo sa pagkain ng pork at manok at tara simulan na natin na magluto. Meron tayo ditong 4 na galunggong at medyo may kamahalan nga yung kilo nito. Isisison lang natin yan ng asin at black pepper. Then spread lang natin ng maayos yung mga seasonings. Tapos, prituhin na natin yan sa mainit na mantika. At wag na wag yung babaliktarin hanggat hindi pa lutong-luto dahil didikit yan sa kawali. At pagkatapos ng ilang minuto, luto na itong ating piniritong galunggong, hanguin na natin. I-set aside lang muna at magpapakulo na muna tayo ng tubig. So once kumulo na, ilalagay na natin yung ating mga aromatics. Meron tayo ditong sibuyas, luya at tanglad at isasabay na rin natin yung ating kalabasa. Antayin lang muna natin na lumambot ng konti yung kalabasa bago natin ilagay naman yung upo at talong. So pwede kayong maglagay dito ng iba pang mga gulay kung ano yung available sa inyo at kung ano yung trip nyong ilagay. At kapag lumambot na rin yung upo at talong, pwede na natin ilagay yung okra. Tapos titimplahan na rin natin yan ng asin, all-in-one seasoning at black pepper. After natin yan matimplahan, pwede na natin ilagay yung ating piniritong galunggong. At isama na rin natin yung ating kakanggata. At kapag kumukulo na ulit, pwede na natin idagdag ang ating saluyot. At pinakahuli yung malunggay. At ganun lang kadali, ready to serve na ang ating napakasarap na ginataang gulay with piniritong galunggong. Sa panahon ngayon, napaka-importante na kumain tayo ng gulay at pakainin rin natin yung ating mga anak ng gulay. Kayo ba? Gaano kadalas ba kayo kumakain ng gulay sa loob ng isang linggo? Bukod sa masustansya na, ay budget-friendly rin yung ganitong mga ulam. Alam kong napaka-basic lang nitong lutuin at hindi nyo na kailangan ng ingredients pero maglalagay pa rin tayo dyan sa baba. Sana'y nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Enjoy!